Kumusta mga Kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So about naman ito kay FPRRD. So ang video to ay mula kay Opinion Mo TV. So meron itong pamagat na panoorin, nakakagulat. May nangyari kay Duterte. Ito pala ang matinding pagsubok ngayon ni Duterte. So ang video to ay in-upload noong March 30 pa. So binalikan lang natin kasi na-curious ako dito. So yan yung panoorin natin bago natin simulan. Opinion Mo TV, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoysi. So mga Kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, pamagat ng video ito, panoorin, nakakagulat, may nangyari kay Duterte. Ito pala ang matinding pagsubok ngayon ni Duterte. So Opinion Mo TV, kaya na lang balang umuskamin. Pilipinoysi, like, comment, share, subscribe. Start. Stupido talaga itong putang kung ganun. You created something perfect. And then So you ayan, think of inora si God. an event that would tempt and destroy the quality of your work. Ito na nga ba mga idol kaya ang hinihintay ni dating Pangulong Duterte na kung saan nga mga idol ay nagbuo. So parang kini-question ni FPRRD dito yung ano ni God, yung plano ni God sa sangkatauhan. Na parang, I think, correct me if I'm wrong ha, na parang sinasabi ni Duterte dito na ginawa mo ang tao, tapos parang hinahayaan mo lang sila na gawin yung gusto nila, 'di ba? Or na ikakasira din nila. Siguro baka pwede nating isingit dito yung mga nagdo-drugs or whatsoever. So, I think yan yung argument ni Duterte kung bakit parang kini-question niya si God, Pero for me naman, 'di ba, parang mas masarap nga yung ganyan na parang binibigyan tayo ng kalayaan ni God kung ano yung gawin natin. 'Di ba? Kasi dati naman si Adam and Eve, sinabihan sila na huwag kainin yung mansanas, kinain naman nila. 'Di ba? So isipin mo na lang na tayo dito sa mundo, like parati na lang tayong sumusunod sa sa lahat ng tama. Pang purpose ng nabubuhay tayo sa earth, 'di ba? Di sana doon na lang tayo sa langit lahat. 'Di ba? Tsaka yun nga, yung mga ginagawa naman kasi natin ng mga mistakes sa buhay natin is part yun para hubugin tayo. 'Di ba? Hindi naman siya totally talaga na ikakasama talaga natin 'yan. Yung mga bads na nangyayari sa buhay natin. It's just hinuhubog lang tayo. Sinusubok lang tayo ng Diyos. So walang dapat i-question dyan kung bakit ganyan yung mga nangyayari. Siguro yung mga tao din na nasobrahan sila, na umabot na sila sa punto na naging killer sila or naging addict sila ng malala, is option nila yun. 'Di ba? Hindi natin pwedeng isisi kay God yun. Yan lang naman para sa akin. So comment din kayo sa baba kung ano yung opinion nyo. Na ang kanyang pagmamaliit, ang kanyang pagmumura sa ating Panginoong Diyos. Maraming beses nga mga idol na ating napanood at maraming beses din nating narinig mula sa ating dating Pangulo na si Duterte ang pagmumura niya mga idol sa ating Panginoon. Kaya naman ang lahat nga mga idol ay totoo na mayroong katapusan at mayroong hangganan, na kung dati nga mga idol ay siya ang pinakamakapangyarihan sa ating bansang Pilipinas, ay tila ngayon nga mga idol ay bumaba siya at napakasaklap ang kanyang pagbagsak. Dahil ngayon nga mga idol ay kanyang pinagdudusahan ang mga nangyayari ngayon nga mga idol, na kung saan nga ay siya ay nasa piitan ng ICC. Ito na nga ba mga idol ang balik. Actually maganda din yan para gawing example, if ever man ginawang example si FPRRD ng Diyos na ito yung kahantungan nyo if masyado na kayong nagmamalabis, 'di ba? Or sumusobra na kayo sa pagdi-discredit sa akin. 'Di ba? Ewan ko lang din kung kasi si God lang din naman yung makakasagot diyan. Pero based sa mga pinaggagawa niya dati nung malaya pa siya, 'di ba? Is grabe kung parang hinahamon niya na nga si God Sa kanya, ito na nga ba ang ganti sa kanya, sa kanyang pagmamaliit sa ating Panginoon? So, yun lang. Pa man mga idol ang mga ginawa noon ng ating dating Pangulo, ay tila marami pa rin nga mga idol ang nananatiling bulag sa katotohanan. Dahil nga mga idol sa nangyari sa ating dating idol Pangulo nila ito ay marami ang naging desperado at tila nga mga idol marami
ang nagkaroon ng problema sa pag-iisip. At bakit kamo ko ito Hala. nasabi mga idol? Ito ang ating alamin dito lamang sa Opinion Mo TV. Yun. Subscribe nyo rin yan, men. Opinion Mo TV. Original video link in the description box below, or after nyong panoorin yung video natin, supportahan nyo rin siya. Subscribe nyo rin. So, tuloy. You are watching Opinion Mo TV. Kasi sinabi ko, your God is not my God because your God is stupid. Sa bawat mga pahayag nga mga Your God is not my God. Well, siguro totoo yun. Na your God, my God is not your God. Pero yung God is stupid, man. My goodness na yun. idol ni dating Sobra na Pangulong yun. Duterte patungkol sa Panginoon Diyos ay tila pabago-bago nga mga idol ang kanyang pananaw patungkol dito. Subalit mas tumatak nga mga idol sa mga mamamayang Pilipino o sambayan ng Pilipino ang kanyang pagmumura at ang kanyang pangmamaliit sa ating Panginoong Diyos na lumikha sa sangkatauhan. Ano kayang reaksyon ng mga pari na sumusuporta kay FPRRD? Your God is stupid. At kung ang lahat ng ito nga mga idol ay inaakala ni Duterte na ito ay okay lamang sa ating Panginoong Diyos, ay dito siya nagkakamali dahil ang lahat nga mga idol ay mayroong hangganan, at kung sakali nga mga idol na ang Panginoon na ang kumilos ay wala na tayong magagawa kundi mangyayari ang lahat ng bagay na naisin niya. Hindi ko sinasabi mga idol Yun na ang lang. pagkahuli sa ating dating Pangulong Duterte ay ang Panginoon ang may kagagawan, kundi ang lahat ng bagay nga na ito mga idol ay pinahintulutan na mangyari ng Panginoon dahil Hindi naman siya pinahintulutan, kundi parang sinusubok lang din siya. 'Di ba? Na parang, "Oy, ito si Rodrigo. Subukin ko nga to." Yan yung yan yung tawag siya. Yan na yung resulta, kakadikit mo kay Kibuloy. 'Di ba? Na parang porket kaibigan mo si Kibuloy, porket sinabi lang ni Kibuloy na ako ang daan papunta sa langit, kung hindi ka dadaan sa akin hindi ka makakapuntang langit, porket dikit na dikit ka kay Kibuloy, parang ginaganyan mo na si Gada. Kaya sabi ni God siguro, sige si Rodrigo, subukin nga natin tong taong to, since naman siya, matibay naman siya, di ba? Like, kahit na matanda na siya, is sobrang reasonable niya, or grabe yung mga pananalita niya. Ayun, sinubukan, di ba? Nung pumunta sa dahig, bis na pa sana siya, masigla pa siya nung nasa dahig na, Rodrigo Duterte, gumaganon na, di ba? ito Very bad. na maganap. Ang panunuya sa Diyos ay nangangahulugan mga idol ng paghamak, paglapastangan at pagbabaliwala sa Kanya. Ito ay seryosong pag-atake sa Diyos ng mga taong Tama. walang pagkakatakot sa Kanya. Unang mga taong hindi naniniwalang siya ay umiiral. Ang kapansin-pansin mga idol na anyo ng panunuya ay ang kawalang galang sa pamamagitan ng mga nakakainsultong pananalita o iba pang panghahamak. Ito ay kadalasang may kasamang panglalait o paglaban. Ang panunuya mga idol ay isang paglapastangan na nagpapakita ng pagpapalipusta at tahasang paglaban. Kaya naman mapalad nga mga idol ang mga tao na hindi lumalakad sa payo ng masama at tumatayo man sa daan ng mga makasalanan. Diba? Paano yung mga DDS, do hindi natin nilalahat, may mga DDS talaga na yung pinanghahawakan nila, like okay nang tsumugi ng adik, diba? Okay lang sa kanila kaysa naman daw makapangbiktima, na ang naman, ang utos naman ng Diyos natin, thou shall not kill, diba? Pero wala sa kanila, parang inaano nila, like kinahatulan nila yung adik kasi parang problema daw yan kay FPRRD. Tapos yun sinusuportahan ng mga supporters. Diba? Isipin nyo yun. Ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak, sapagkat nalalaman mga idol ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid, ngunit ang lakad ng masama ay mapapahamak. Kaya naman dumako na tayo mga idol sa ating reaction video na kung saan nga mga idol ang isa sa mga supporters ni Duterte ay tila nga mga idol na hawaan na ng kanyang alam niyo na. Isa nga sa mga supporters nga mga idol ni Duterte ay naglabas ng kanyang saloobin na kung saan nga mga idol ay ikinagulat ng maraming tao, at baka marahil nga mga idol pati ikaw ay magulat din sa iyong mapapanood at sa iyong maririnig. Dahil ayon nga mga idol sa babaeng ito
ay sila di umano ng kanyang mister ay mas lalong naapektuhan noong pagkahuli kay Duterte at dinala sa Okay, so DDS pala siya. Kala ko awakened DDS, hindi pa pala. Or I don't know. Netherlands sa ICC. At dahil nga dito nga mga idol ay tila naapektuhan di umano ang kanilang pagnanasa sa isa't isa. Well, kung ano ang kanyang inireklamo mga idol, panoorin ang video na ito. For 1 week now, mahigit. Because of what happened to Tatay Digong and in solidarity of Tatay Digong. Sa bungad pa lamang mga idol ay ating mapapansin na binanggit niya ang pangalang Tatay Digong na kung saan nga mga idol ay magugulat kayo sa susunod na kanyang sasabihin dahil nga mga idol sa pagkahuli di umano kay Digong ay mas lalong naapektuhan ang kanilang sex life ng kanyang asawa. Sa tingin ninyo mga idol, sasabihin ba ito ng ordinaryong tao sa harap mismo ng publiko? Well, ano naman yan, men? Tawag dyan. Opinion naman nila yan. 'Di ba? And they are ano naman sa mga opinion nila. Siguro tayo na medyo gising na tayo sa mga pagsuporta natin dati sa pinagagawa. Do yung iba hindi naman never naman talagang sumuporta kay FPRD. Tayo ng mga gising nice. Na lang siguro payuhan na lang natin yung iba and then yun parang hindi din kasi natin mawawala sa kanila yung mga pinaniniwalaan nila or yung right nila. Kung sino yung paniniwalaan nila which is yun din yun or yan yung parang sad reality kumbaga ng camera. Dahil nandun nga siya nakadetain at wala siyang sex, ako din di kami nagsisex ni Katribo. Sinong sex? Bakit umabot yung sex dito? Baka ma-demo tong natin vida. Dahil nandun nga siya nakadetain at wala siyang sex, ako din di kami nagsisex ni Katribo. Umabot na sa kanton to So anong kinalaman ng kanton kay FPRRD? Kaya pa bang kumanton ni FPRRD? Then maybe kasi sabi naman nila kalabaw lang yung tumatanda Maybe. Ewan ko. So talagang nahihirapan na ako, hindi ko alam kung kakayanin ko yung complete solidarity with Tatay Digong, no? Sa tuno ng reklamo at pananalita nga mga idol ng babaeng ito patungkol nga sa pagkahuli kay Digong ay tila nga mga idol lumalabas na talagang sila ay apektado pati na ang kanilang personal na buhay at grabe yun din. Yun yung isa sa pangit din na maapektuhan na din yung totoong buhay nila or yung buhay talaga nila. Grabe yung ganyan na sagad na talaga yung pagiging panatiko nila. Well, yun nga sabi ko naman sa inyo, karapatan din naman nila yan. Mga idol ang kanilang pagtatalik ay labos na naapektuhan ayon sa kanya. Nakikiramay kami sa kanyang pinagdadaanan na wala siyang gerger. So, kami din ni Katribo, hindi kami nag-gerger. Ba't nasali yung gerger dito? Kala ko ba naman seryoso tong video to? Anak ng teteng So, usaping gerger pala to? So, masakit yun para sa akin personally. Hirap na hirap ako. Pinagdadaanan ko talaga yan. Parusa yan sa utak ko. Sa lahat. Sa libog ko, Wala akong... Bakit nyo naman, sinasali si FPRD? Well, I think hindi siya sa issue yung problema. Nasa sa inyo yung problema. Or I don't know. Ang gulo nun Dahil lang sa kanton. Hindi ako masyadong panatag, hindi ako makatulog na maayos. So, wala akong kanton. So, medyo talagang, dahil mahirap mahirap namin kami mag-concentrate. Seryoso ba tong video to? Sino ba yan si ate? Ni Katribo na mag-gerger kasi hirap na hirap na kami dahil nga syempre di ba naisip namin paghihirap ni tatay, isama kami. So, hindi pa naman ako natutuyot kaya lang nahihirapan talaga kami na makapagbuelo na maglandian or magkamanyakan. So, I think for na lang din yan. For the clout na lang din yung ganyan Kasi parang, ewan ko, parang kinokonekta yung yung labing-labing nila sa nangyayari kay FPRD. Though siguro, pwedeng mangyari yun, na yun nga, parang nawawala na kayo ng focus. Kasi ako din naman minsan sa sobrang, sobrang busy natin sa trabaho,
minsan, sobrang pagod yung katawan natin, tapos yung utak natin drained. Pero syempre, kung kung gora si Mrs., edi go, tuloy-tuloy ang ligaya. Pero kung ganyan, pareha silang dalawa na drained yung utak nila, edi nasa sa kanila yung problema. Ang dapat nila, yung isa mag-giveaway, di ba? Dapat yung isa lumandi. Ganon, dinadamay nyo pa si Tatay Diggs eh. Tatay Digong nyo pala. It is a personal struggle for me. Kung ako ang tatanungin Personal struggle tapos sinishare sa social media, di ba? mga idol ay hindi na dapat pang sabihin ni ate ang ganitong klaseng problema sa kanilang buhay. Ito mga idol ay labas na dapat sa kanyang iniidolo na si Dick. Pwede din kasing pampakuha ng simpatya. 'Di ba? Well, yan naman yung ginagawa din ng kampo nila PRRD, like yung iba, ay nakakakain ba siya doon? Ay parang hindi na siya okay, parang hirap na siya. Sinabi ng judge na okay naman siya, chinek naman siya ng doktor, 'di ba? So parang paawa effect failed or makikisimpatya sa taong bayan failed. Anak ng titing, siningit pa talaga yung Gerger ah. Yung Gerger is parang ana-ana yun or yung kantun. Dahil nga mga idol ang ganitong mga usapin nga mga idol ay usapang mag-asawa lamang at hindi na dapat pang ikalat sa publiko. Dahil lumalabas lamang mga idol na labis na inidolo nila si Duterte ay ito ang nangyayari sa kanilang mga pag-iisip na kung saan nga mga idol ay halos wala na sa katinuan. Kung kayo ang tatanong, so ngayon, kasi September masisimulan si FARD kung mag-proceed pa or hindi. So hanggang September kayong walang ana-ana niyan. Walang Gerger hanggang September. So kapag mahatulan naman si FPRD ng habang buhay, so wala na. Gerger no more na, ganun. Weird. mga idol ano ang masasabi ninyo patungkol nga mga idol sa mga impormasyong ibinunyag ni ate tungkol sa Ewan kanyang ko lang buhay, kung content lang lalo yan. na mga idol sa mga pribadong usapin patungkol sa kanilang buhay mag-asawa. Ano ang inyong reaction Nako. mga idol patungkol dito? At kung ikaw nga mga idol ay isang solid Duterte supporters, gagawin mo rin ba ang ginagawa ni ate na nang dahil sa nangyari sa kanyang iniidolo na si Duterte ay labis na naapektuhan ang kanyang buhay? Ano ang masasabi ninyo mga idol patungkol Grabe. dito? Iba Para sa akin parang medyo over na yun na. Siguro kung nakakaranas siya ng ganun sa totoong buhay, dapat hindi niya na shinare sa social media. Ganun lang. mga idol ang iyong reaksyon at opinyon sa ating comment section. So, yun lang naman mga kanoysi. Hindi ko inaasahan yun na surprise ako ni Opinion Mo TV doon na usapang Gerger pala to. So, yun. Bago natin tapusin ng video to, Opinion Mo TV, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Subscribe nyo rin, panoorin nyo rin. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, my goodness, napaka-weird nun. But sige, gawa natin yun ng kasi well, may possibilities din naman talaga na totoo yun. Pwedeng humantong yung tao sa ganun, especially kapag sobrang idol niya na yung tao, di ba? Like, meron talagang ganyan Like, siguro, gawin natin example yung ibang mga sikat talaga, like sila Kobe Bryant, sila sino pa man yung mga sikat na iniidolo or tinitingala talaga ng tao. Kapag matsugi talaga yan, kahit na walang direct contact or walang direct relationship, idol lang or yung grabe panatiko is pwede talaga silang maging ganyan, ma-depress, ma-stress, diba? So something like that. So possible naman yun na totoo yung naranasan nila ate. Ang ko lang dito, kasi hindi naman natin na-check kung ano ba si ate, content creator ba siya or vlogger ba siya. Siguro kung vlogger siya, wala lang, ginagawa niya lang yan for the views, 'di ba? Para lang mahatak yung ng taong bayan. Or siguro kung siguro kung vlogger siya tapos totoo yung pinagsasabi niya, is parang ang weird kung i-share mo pa yun sa social media, 'di ba? So parang medyo gusto mo ring makahatak ng views or something like that. Pero syempre as a vlogger nga is medyo uhaw na uhaw din tayo sometimes sa views So about naman doon sa parang sinabi na wala na daw Gerger, 'di ba? Is wala, kasalanan yung mag-asawa yun. 'Di ba? Huwag niyo isisi sa nangyari kay FPRD. So parang isa-sacrifice niya talaga yung Gerger niyo, 'di ba? Para lang sa
magkahuli ka FPRRD na may basihan naman. 'Di ba? Hiyang-hiya naman yung family ng extrajudicial killings, 'di ba? Nasa inyo extrajudicial killings lang. Ay, anak ng teteng, ano. So, akala ko pa naman kung anong nakakagulat. Well, nakakagulat din naman talaga siya. 'Di ba? Pero grabe yun, grabe si ating. Yung yung sinong Mr. nito? Shout out sa mga Mr. dyan. Galaw-galaw naman dyan. So, something like that. Well, yun nga, sabi ko nga sa inyo. Is ano naman yun, yung opinion nila. May possibilities din naman talaga na merong mga ganong scenarios, ano? Pero para ano pa't i-share mo pa sa social media, diba? Like, and marami namang iba na ano, o yung iba umiiyak pa nga. Maintindihan ko yung iba na umiiyak lang. Diba, na parang, kasi syempre, sa sobrang pag-idolize nila kay FPRD, natural lang talaga na maiyak sila, gawa sila ng video, tapos umiiyak sila. Maintindihan ko pa yun, kasi, you know, emotional damage talaga sila. Tapos, syempre, yung iba siguro, wala silang, mapag-share ng problema. Diba? Pero ito, yung love-making life, or yung, kantonan, diba? Is ibang usapan na yan. So parang medyo may ano ka na niyan, 'di ba? Or ewan ko, kayo na lang bahalang humusga kung ano masasabi niyo doon. Huwag niyo na lang itodo ba si ate, bahala na lang kayo kung yung niyo. Basta wag niyo na lang siyang masyado, 'di ba? Or bahala kayo, kayo bahalang humusga. Pake. So again, hanggang dito na lang muna Opinion Mo TV. Supportahan nyo yan. Tapos syempre Pilipinas, don't forget to like, comment, share, subscribe. Also courtesy din pala kay ate na gumawa ng video, So since ipinost mo naman yan sa social media, so pwede nating reaction yan, diba? So again, Opinion Mo TV, Pilipinas, like, comment, share, subscribe. Pilipinas is out.